Pala ka na ng Diyos. Sigot ay pinagpala ng Diyos. Hallelujah. Ikausap po ba ako? Naminsigot po tayo pinagpala ng Diyos. Tayo pinagpura ng Panginoon. Dinideklara po ba natin na tayo ay blessed and highly favored? Dapat dinideklara natin sa araw-araw ng ating buhay na tayo ay pinagpala, pinapuran, pinalusog, pinasigla at mabubuhay ng mahaba. Amen po ba? Yan yung nais ng Diyos sa ating pong mga buhay. Patuloy po na maranasan po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ngayon po ay first week ng August. Ayan. Sabi, napakabilis na po ng panahon. Dahil mabilis ang panahon, mabilis din ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Sa bukas po ay gagawa po sila Tata Frank at Kuya Boy dyan. Pag-uusapan po natin mamaya yung magpapamilienda. Schedule po natin. At saka pag-uusapan din po natin mamaya kasi pagka natapos ng pormahan, bubuhusan, kailangan ng manpower. So, amen? Amen. Dire-diretso po ang paggawa po ng ating bahay-sambahay. Loobin po ng Diyos, pagka yun po ay napostihan, mapalakasan at mabubungan. Amen. Amen po ba? Ganun po kabuti po ang Panginoon kapag tayong lahat ay nagpapagagin sa Diyos. Ngayon pong umaga pong ito ay napakahalaga at napakaganda ng ating pong pag-aaralan na sisiris po natin. Kasi po ito po ay kailangan ginagawa natin ng merong kaunawaan. Hindi lang basta natin ginagawa kasi sinabi ng leader, sinabi ng pastor, ginagawa ng katabi ko, kaya ginagawa ko na rin. Mga kapatid, napakahalaga na ano ba yung sinasabi ng Bible patungkol dito sa topic natin na pag-uusapan. Kasi po ang topic po natin ngayon, kapag naririnig ito ng iba, yung iba ay pupupunan ng kilay. Diba? Nagsasalubong ang kilay, yung iba naman ng kilay. Ewan ko kung bakit ganun sila ka-allergic sa ganitong topic, pero alam ko ang mga bubulong malaki ang Iglesia ng Diyos, ang Church of Rock bubulong malaki ay excited about ito. Amen? Kasi po ang ating pag-aaral ay what does the Bible say about tithing? Ano po ba ang sinasabi ng Diyos patungkol sa tithing? Napakaganda pong pag-usap nito sa cell group. Kaya ito po yung topic po natin ngayon. Alam po yung mga nasa cell group, pag ito yung pinag-usapan po natin, tatawag pa po yan. Ano ba yung sinasabi ng Diyos? At napakahalaga po na yung ating pag-aaralan ay picturean po ninyo, isulat po ninyo. Kasi po, ito po yung ating bawat sasabihin po nating paliwanag, meron po tayong verse. At yung verse na ating babanggitin, naniniwala ako, kapag pinag-aralan po ninyo ito ay nasa tamang context. Right context po yan. Tamang text at tamang context. Bakit po sinasabi ko po ito? Kasi po mga kapatid, maraming gumagamit na maraming nagpapaliwanag about sa tithing. Ginagamit ang text pero hindi naman yon ang context at hindi naman para sa kanila yon. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa na mga kapatid, hindi tayo against sa tithes, nagbibigay po tayo yan. Pero kailangan alam natin bakit natin binibigay. Amen po ba? Yan, hanggang sa ating pong pagpapatuloy po nito, dadaanin po natin lahat ng pinasabi pa ng Bible patungkol sa pagbibigay sa Panginoon. Ngayon, ang issue po ba ay pagbibigay? Ano po ba ang issue? Pagbibigay po ba o puso? Kasi kaya ka lang naman may binibigay dahil may binigay sa iyo ang Diyos. Wala ka namang maibibigay kapag wala kang binigay ang Diyos sa iyo. Tama po ba? Kaya ang issue po talaga nito, puso. Testing of the heart. Issue of the heart. Sabi po ng Bible ito, para masimulan po natin. Sa Mateo 6:20, ganito naman sabi ng Panginoon Kristo, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan ang iyong yaman,
nandun din ang iyong puso. So, ibig sabihin po pala, hindi issue ng pera, hindi issue ng treasure, ng yaman. Ang issue pala dito ay puso. Kasi kung nasan daw ang iyong kayamanan, nandun ang iyong puso. Hindi mahirap ibigay yung hindi sa'yo. Tama po ba? Pero pagka ang puso ay napuno ng pagiging kasakiman, kagaya na sinasabi sa Bible, sa Lucas, sabi ng Panginoon Kristo, then He said to them, "Watch out! Be on your guards against all kind of greed." Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Kahit gaano kayaman, mamamatay pa rin. Tama po ba? Walang magagawa ang kayamanan pag dumating ang panahon ng kamatayan. Ibig sabihin, ang tinuturo ng Panginoon ay patungkol sa greed. Eh kapag ka po ang greed ay ating napamisahan. Ano ito? Napamisahan. Nakasanayan. Ganyan. Pagka yung greed, nakasanayan po natin, level yan. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Ganyan. Kasi nga po, nakakasanayan eh. Ano po? Kaya, ito po pala ay issue ng ating puso. Hindi issue ng kung magkano ang iyong bibigay. Teka, tanungin ko po muna kayo, no? Pag sinabi po kasing 10% ay para sa Panginoon. Kaya na, tama po ba? Kung meron kang 10 pisong binigay si Lord sa'yo, magkano bibigay mo? Piso! Sabihin mo pa, piso lang eh. Yung bigay ko naman lahat to. Eh, kapag eh. Bakit? Eh, wala naman kasing pagka maliit lang eh. Ang usapan dito, pag lumalaki na. Pag meron ka 100, magkano sa Panginoon? 10. Sabihin mo, galing ko ng 20. Kapag eh. Pag gawin niya ka na ng 1,000. Kapag pa, gawin ko ng 200. Kasi nga, walang issue sa binibigay. Ang issue pag lumalaki. Pagka nagkaroon ka ng 100,000. Bibigay pa kayo sa Panginoon, no? Teka muna. Pag binigyan ka ng Lord ng 1 milyon, 100,000 ako? Lord, teka muna. Marami kong pangangailangan. Pero hindi mo nakikita na ang natira sa'yo, 90%. Kay Lord lang yung sino ibibigay niya 100% pagka binigyan siya ng Diyos ng 1 milyon? Ay, kukunti na lang. Tingnan nyo nga po, mga kapatid. Walang issue dun sa may maliit eh. Bakit nang lumaki, kukunti na lang. Puso ang may diferensya. Tama po ba mga kapatid? Sino ibibigay yung 100,000 kay Lord pagka binigyan siya ng 1 milyon ng Panginoon? Pag pray ka, Lord, bigyan niyo po ng 1 milyon. Yung mga tao magbibigay siya, madali kasi 1 milyon pag wala tayo. Tama po ba mga kapatid? Pag wala pa, mahirap, madaling sabihin eh. Pag pray ka, Lord, bigyan niyo po ng 1 milyon yung mga taga-pugulo at nakita po ninyo yung papapatok nila sa iyo na ikaw ang mahal na mahal nila, hindi ang pera. Ayun po ba mga kapatid? Tignan nyo, sabi ng Panginoon, be on your guard against all kinds of greed. Mag-ingat tayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Because, ano po sabi natin? Tithing is not about money, it's all about the issues of our heart. Ang puso po ang mahalaga sa pagbibigay sa Diyos. Magbigay ka ng malaki dyan, yung puso mo naman. Alatin. Huwag na po mga kapatid, kasi hindi rin tatanggapin ng Diyos. Totoo po ba na kailangan ng church ng pera? Ang Diyos hindi niya kailangan ng pera, kasi niya gagamitin ng pera. Pero kailangan ng church ang pera para tumakbo ang gawain ng Diyos. Amen. Bakit po? Nandito tayo sa mundong ito. Kapag hindi tayo nagbigay sa Panginoon, wala na tayong kuryente sa susunod na panahon. Bakit po? Kailangan talaga natin eh. Ngayon, pag nagbibigay tayo sa Panginoon, ano po ang nangyayari? Nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Amen. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag nagbibigay tayo sa gawain ng Diyos, ibig sabihin pala, nagdideposito ka rin sa langit. Yan ang sabi ng Panginoon.
ng salita ng Diyos. Kaya, ang tithing is not about money, it's about the issue of the heart. Yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tingnan nyo. What does the Bible say about tithing? Una, tithing is not start under the law, but under grace. Lilinawin po namin ito. Sabi po ng iba, hindi na kailangan mag-tithes kasi nasa grace na tayo ngayon. Nung pang-law yan, nung pang panahon ni Moses yan, kaya hindi na kailangan nating mag-tithes kasi totoo po ba na meron pong mga church na ganyan ang sinasabi, hindi na raw kailangan mag-tithes kasi nung Old Testament pa yan, New Testament na tayo ngayon. We are under the grace, not under the law. Kaya tithing did not start under the law, but under grace. Ano po ang ibig sabihin? Ang tithes pala, hindi siya nagsimula nung law. Nagsimula siya nung grace period pa. Papakita po natin yan. Ano po? Kasi po, hindi tayo obligado maniwala kapag walang basihan. Una, pakita po natin muna ito. 7 covenants sa Bible. Sa Bible po, meron tinatawag na 7 covenant. Na itong pakipagtipan ang Diyos. Unang pakipagtipan, tinatawag na Edenic covenant. Pangalawa, Adamic covenant. Pangatlo, Noahic covenant. Pang-apat, Abrahamic covenant. Pang-lima, sabayan niyo ako, Mosaic covenant. Pang-anim, Davidic covenant. And pang-pito, Messianic covenant sa panahon po natin ngayon. Pero tingnan niyo po ninyo, may napapansin po ba kayo? Magmula nun sa 1 hanggang sa 4, sa Edenic hanggang kay Abrahamic, ano po ang nandyan? 4 days of grace. Ibig sabihin, magmula sa 1 to 4, grace po yun. Kailan po ba nagsimula ang law? The law of Moses hanggang kay David. Hanggang kay Davidic covenant. Tingnan niyo po, nagsimula ang law sa panahon lang ni Moses. Saan po natin mababasa? Sa Exodus 20. Tama po ba? Sa Exodus 20 lang po nagsimula ang law, ang kautusan. Bakit ang sinasabi po ng Bible, the law of Moses? Gayong the law of God yan. Anong hiwagang meron doon? Ganyan po yan. Yung pong grace, nagsimula nung panguna kay Eden, sa Eden hanggang kay Abraham, nagsimula na yung grace. Yung law, nagsimula lang po kay Moses. Ang tanong ko, sino po ba ang nauna? Si Abraham o si Moses? Si Abraham po muna bago si Moses. Ibig sabihin po pala, bakit ang law ay nagsimula lang ng panahon ni Moses? Kasi nga po, ang grace magmula sa 1 hanggang 4, grace po yan. Grace period ng Diyos. Ngayon, tingnan po natin. Sabi po ng Bible, for the law was given through Moses. Through Abraham po ba? Binigay po ba ang law kay Abraham? No. Binigay ang law kay Moses. And grace and truth came through Jesus Christ. So, ang law ay nagsimula sa pamamagitan ni Moses. Sino po ang nauna again? Moses o Abraham? Si Abraham po muna bago si Moses. O, tingnan niyo. Moses represent the law. It was even called the law of Moses. 21 times of the Bible na sinasabi yung the law of Moses. Puro the law of Moses. According to the law of Moses. Puro ganyan po. Pero bakit hindi law of God? Kasi po ay nagsimula ang law nung panahon ni Moses. Ang nagsulat po ng Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy ay walang iba kundi si Moses. Yan po ang law. Nagsimula nung Exodus 20. Kaya tinatawag siya na the law of Moses. Okay. Ayon sa hermeneutic, the rule of first mention, kailangan mahalaga po na makita po natin. Pag pinag-aralan po natin ang Bible, ibig sabihin po ng hermeneutics ay how to interpret the Bible. Ibig sabihin, kapag po pinag-aaralan po natin ang hermeneutic, napakalaga po yung number 1 law, the rule of first mention. Ano po ang ibig sabihin ng the rule of first mention? Nagisulat po ang Malakias 3:10. Yan po ay law of Moses. Pero bago nagkaroon ng Malakias 3:10, meron pong first mention about tithes. Saan po i-mention ang tithes? Tingnan niyo po ito.
When the tithing first mentioned in the Bible, tithing first mentioned 400 years before the law. Sinabi na po ang tithes kay Abraham pa 400 years bago dumating ang law of Moses. Ibig sabihin, ginagawa na po pala ni Abraham ang pagta-tithes bago pa magkaroon ng law. Bago pa man iutos sa mga Israelita na ibigay nila yung kanilang 10%, ginagawa na pala ito ni Abraham. Tingnan niyo po. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. Ang sabi ng Diyos kay Moses. And He gave him a tithe of all. Tingnan niyo po yung sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos. And blessed be God Most High, who has delivered your enemy into your hand. Dahil si Abraham po ay galing sa pakikipaglaban at nasamsam niya ang lahat ng mga kayamanan ng mga hakahian na kanyang nilabanan. At ngayon, ang ginawa ni Abraham, he gave him a tithe of all. Lahat ng nasamsam niya, lahat ng kayamanan niya, ibinigay niya ang kanyang 10%. Kanino po niya ibinigay? Kay Melchizedek. Mamaya pakikita ko sa inyo, sino ba si Melchizedek? Okay. Merong Abrahamic Covenant. Ang Abrahamic Covenant ay grace, ang Mosaic Covenant ay law. Kaya yan na po yung pagkakaiba po niyan. Grace, nagsimula na po ang tithe. Sa law, dinivelop lang po yan. Okay, tingnan niyo po ito. Are we under grace or under the law? Grace. Ngayon, Grace. tanong ko po, under the law o under the grace? Grace. Tayo lahat. Grace. So ngayon po ang panahon na to, tayo ay under the grace. So, tingnan nyo yan, para makita po natin, under the grace. Okay. The only thing we have is the grace of God. Nothing more, nothing else, grace. Okay. Ibig sabihin po mga kapatid, tayong lahat ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Ano po yung biyaya po ng Diyos? Tingnan niyo po yung biyaya po ng Diyos, ha? Bakit nakapagbigay si Abraham ng 10% ng kanyang lahat ng nakamtam? Sapagkat pinagpala siya ng Diyos, kaya siya ay mayroong nabigay. Ano ang kaibahan ng law? Pag nagbigay ka, pagpapalain ka, bubugawin ang lahat peste. Tama po ba? So, ano po yung kaibahan nung kay Abraham at kay Moses? Ang kaibahan po, si Abraham blessed na, kaya nagbigay. Nauna ang pagpapala, kaya nagbigay. Ano yung kaibahan? Ano yung kay Moses? Yung kay Moses, kailangan mong gawin para ikaw ay pagpalain. Naiintindihan po natin. So, ibig sabihin po pala, ang law na tinuturo ni Moses, para ka lang tumaya sa loto. Para ka lang tumaya sa wedding. Para nga ako'y tumama ay makataya. Parang ganun. So, hindi po ganun ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, tayong lahat ay nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Tingnan niyo, between Abraham and Moses, who do we follow? Kanino ko susunod? Sa sinasabi sa ginawa ni Abraham o ginawa ni Moses? Ano ko? Ay, magtatagal po tayo pag di tayo sumagal. Kanino po tayo susunod dyan? Sa ginawa ni Abraham, ginawa ni Moses? Abraham. Bakit po? Bakit tayo susunod kay Abraham at hindi sa ginawa ni Moses? Sapagkat ang kay Moses ay para lang sa certain people of Israel. Yung kay Abraham, para sa atin. Patutunayan natin kung bakit para sa atin. Sapagkat tayo po ay lahi ni Abraham. Tinawag tayo ng Bible na tayo ay lahi ni Abraham. Tingnan nyo. So also Abraham, he believed God, and it was credited him as righteous. Nanampalataya si Abraham sa Diyos, kaya tinawag siyang isang taong matuwid. Ngayon, understand then that those who have faith are children of Abraham. Lahat ng may pananampalataya kay Kristo ay tinatawag na mga anak ni Abraham. Tinawag po ba tayong mga anak ni Moses? Hindi. Tinawag tayong anak ni Abraham.
Ngayon, kung tayo tinawag na anak ni Abraham, ang susundin natin ay yung ginawa ni Abraham. Bakit? Tayo ay blessed and highly favored na dahil kay Kristo, kaya lahat ng meron tayo, ibinabalik natin sa Diyos. Bakit po mga kapatid? Sapagkat tayo ay lahi ni Abraham. Tingnan nyo, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Tayong lahat ay naging mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Tingnan nyo. For as many of you as were baptized into Christ, have clothed yourself with Christ. Lahat tayo na nabautismohan kay Kristo ay ibinihis natin si Kristo. Kaya ang nakikita ng Diyos Ama sa atin ay hindi na ikaw na makasalanan. Si Kristo na napako sa krus. Kaya na nag-alis sa atin ng mga kasalanan. Kaya, tingnan po natin, sabi ng Bible, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male or female, for you are all in one. In Christ Jesus. Wala nang pagkakaiba kay Hudyo ka man, kay Grego ka man, kay Malaya ka, kay Alipid ka, kay babae ka, kay lalaki ka, wala nang pagkakaiba ang lahat. Lahat ay iisa dahil kay Kristo. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala hindi lang sa mga lalaki, hindi lang sa mga mayayaman, hindi lang sa mga laya, kahit saan nagbigay ang Diyos ng pagpapala sa ating lahat. Pinasisikat ng Diyos sa araw saan? Sa masasama at sa mabubuti. Pinapapatak ang ulan saan? Sa masasama at sa mabubuti. Yun ang biyaya ng Diyos. Pero ang mga taong na kay Kristo, meron silang bukod tanging kaloob at biyaya na galing sa Panginoon. Ano po yun? Meron tayong buhay na walang hanggan. Yan po yung sinasabi ng Panginoon. Tuloy po natin. If you belong to Christ, then you are Abraham seed. Kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay lahi ni Abraham. Ngayon, tanong ko ulit, kanino tayong lahi? Kay Abraham, kay Moses? Sino susundin natin? Si Abraham, si Moses? Malinaw na po. Tuloy natin. What does the Bible say about tithing? Tithing did not start under the law, but under grace. Pangalawa, tithing started under Melchizedekian priesthood. Ang tithe ay nagsimula sa ilalim ni Melchizedek. Sino po ba si Melchizedek? Pag-aaralan po natin para makita natin. Abrahamic covenant, Melchizedekian priesthood. Mosaic covenant, Levitical priesthood. Okay, bigyan ko po kayo ng isang kaisipan. Si Jesus po ba ay karapat-dapat na maging priest? Ayon sa Mosaic covenant. Si Jesus po ba ay karapat-dapat maging priest ayon sa Mosaic covenant? No. Bakit po? Ang lahat ng magiging Levitical priesthood kay Moses, kailangan lahi lang ni Levi. Walang magiging priest nang hindi magiging lahi ni Levi, na hindi naglaan sa lahi ni Levi. Or kaya tinatawag din Aaronic priest. Kapag hindi ka sa lahi ni Levi's, nakalinya, hindi ka karapat-dapat maging priest. Pero si Jesus Christ, saan siya lahi? Kay Abraham, Melchizedekian priesthood. Tingnan niyo po Then, tandaan niyo po yung verse po na to. Pakikita po natin ang 2 beses yan pagkaibang aklat ng Biblia. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High. Sino po si Melchizedek? He was priest of God Most High. And he blessed Abraham. Sino ang nag-bless kay Abraham? Si Melchizedek. And he blessed Abraham, saying, Blessed be Abraham by God Most High, creator of heaven and earth. And praise be to God Most High, who delivered your enemy into your hand. Then Abraham gave him a tenth of everything. Pinagpala ba muna bago may binigay o binigyan muna bago nagbigay? Pinagpala muna siya, kaya meron siyang ibinigay. Hindi siya nagbigay para malinaw po ba? Tingnan niyo po balikan natin. Para makita natin mabuti.
Okay. And he blessed Abraham, saying, Blessed be Abraham, my God Most High, creator of heaven and earth. And praise be to God Most High, who delivered your enemy into your hand. Then Abraham gave him a tenth of everything. Pinagpala muna siya ni Melchizedek at lahat ng kanyang nasausang ng siya'y pagpalain ay ibinigay sa Diyos. Ang tenth of everything. Who is Melchizedek? The Lord Jesus Christ in the Old Testament. Mga kapatid, naniniwala ako na si Melchizedek ay si Jesus Christ sa Old Testament. Pakikita ko sa inyo yung verse, hindi kayo kailangang maniwala kapag walang verse. Bakit po? Bigyan ko muna kayo ng background. Ang Diyos Ama ay hindi nagpapakita sa tao kahit ng Old Testament. Ang nagpapakita mula ng Old Testament, ang nagpapakita, walang iba, kundi si Jesus Christ. Si Jesus yung haliging apoy na sumama sa Israelite. Si Jesus yung tubig na nagbigay ng buhay ng sumama sa Israelite. Si Jesus din si Melchizedek na binigyan ng tithe ni Abraham. Papakita ko po sa inyo yung verse sapagkat hindi kayo kailangan maniwala kapag wala ang verse. Hebrew chapter 7 verse 1 and 3. This Melchizedek was king of Salem and priest of God Most High. Yan din po ba yung nabasa natin kanina sa Genesis? Amen. Pagkumparahin niyo po. He met Abraham returning from the pit of the king and blessed him. Okay. And Abraham gave him a tenth of everything. Yan din po may nabasa natin. First, the name Melchizedek mean king of righteousness. Then also, king of Salem means king of peace. Sino po ba yung king of righteousness? Jesus. Sino po ba yung king of peace? Jesus. Di ba si Jesus tinatawag na hindi lang king of peace, prince of peace? Di ba si Jesus Christ, ang sabi ng Bible, siya yung righteousness of God? Nabili na po ba kung sino si Melchizedek? Ito na natin. Without father or mother, without genealogy, si Jesus Christ po ba merong father and mother? Wala. Sa laman meron, pero hindi naman talaga conceive. Pero wala siyang hanggan. Ano po si Jesus? Beginning and the end. Walang pasimula. Without beginning and days or end of life, resembling the Son of God, kagaya ng anak ng Diyos, He remained a priest forever. Sino po ang ating priest forever? Jesus. Si Jesus Christ. Lumiliwanag po ba kung sino si Melchizedek? Amen. Okay, tuloy natin. If you believe, tingnan niyo po itong mga sinabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa mga Hudyo. Ito, dyan tayo, dyan. If you believe Moses, you will believe me, for he wrote about me. Sabi ni Jesus Christ sa mga Hudyo na kanyang kausap, sa aklat ng Jan, kung naniniwala kayo kay Moses, dapat maniwala din kayo sa akin. Kasi si Moses nagsulat patungkol sa akin. Okay, sino po ang nagsulat ng Genesis, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, 5 books? Moses. Kaya sabi ni Jesus Christ, si Moses nagsulat patungkol sa akin. Okay, yan. Your father, Abraham, rejoiced to see my day. And he saw it and was glad. Ang sabi ng Panginoon Jesus sa mga Hudyo, ang inyong amang si Abraham ay natuwa nang makita ang aking araw. At nagalak. Kailan po yun? Nang makita, ma-encounter ni Abraham si Melchizedek, natuwa siya. Tingnan niyo po, your father Abraham rejoiced to see my day. Eh sabi ng mga Hudyo, you are not yet 50 years old and have you seen Abraham? Wala ka pa ng 50 years old, nakita mo na si Abraham? Again, sabi ko kanina sa pinakita ko, gaano kalayo ang pagitan bago magkaroon ng Law of Moses? 400 years bago magkaroon ng Law of Moses.
And mula kay Moses hanggang sa New Testament, 100 years na naman ang pagitan kasi mula sa Old Testament kay Malakias, bago dumating ang Mateo, ang New Testament, 400 years na naman, 430 years na naman ang pagitan. And then napakatagal. Kaya sabi ng mga Hudyo, you are not yet 50 years old and you have seen Abraham. Paano mo masasabing nakita mo si Abraham? Wala ka pa nga, hindi ka pa nga senior citizen. Nakita mo na si Abraham. Yan yung kaisipan ng mga Hudyo na sinasabi ng Panginoon Kristo. Si Moses, pinaniniwalaan doon, dapat maniwala din kayo sa akin. Isinulat na ni Moses kung sino ako eh. Hindi lang yun ang binanggit. Even yung inyong amang si Abraham ay nakita yung araw ko at masayang-masaya niya nung makita niya yung araw ko. Nagtagpo kaming dalawa. Sabi ng mga Hudyo, wala namang 50 years old. Sinasabi ko, nakita mo si Abraham. Jesus said, most assuredly, I say to you, before Abraham was, I am. Mas mabigat ngayon yung pananalita ng Panginoon ito kaysa sa kanina. Bakit? Ang sabi ko noon, bago ipinanganak si Abraham, ako na. Bago ba dumating si Abraham, ako na. Ibig sabihin, nauna pa pala si Jesus Christ kay Abraham. Bakit? Si Jesus walang simula at walang wakas. Hindi. Ano sabi Bible? Ano sabi? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang pasimula, naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, bago pa si Abraham, ako na. Okay. Tingnan niyo po ito. Abrahamic covenant, Melchizedek priesthood. Mosaic covenant, Levitical priesthood. Kanino tayo under ngayon? Kay Abrahamic covenant. Tayo ay under ng Melchizedekian priesthood. Dahil po, Jesus Christ, Melchizedekian priesthood. Tribe of Levi, Levitical priesthood. Kaya hindi pwede na si Jesus Christ ay maging Levitical priesthood. Bakit po? Kasi lahi siya ng tribe of Judah. Hindi naman siya tribe ni Levi. Siya po ay galing sa tribe of Judah, hindi sa tribe of Levi. Kaya hindi siya qualified bilang priesthood. Pero bakit siya naging bilang sa priesthood? Dahil siya po ay under the Melchizedekian priesthood. Kagaya daw ng Panginoon Jesus, si Melchizedekian, wala kang mababasang genealogy niya. Wala kang mababasa sino tatay niya, sino nanay niya, sino mga kapatid niya. Wala. Bakit? Sapagkat ang Melchizedek ng Old Testament ay si Kristo ng New Testament. Ano po natin? Tingnan niyo. Though he was a son, Jesus Christ, yet he learned obedience by things which he offered, and having been perfect, he became the author of eternal salvation to all who obey him. Tingnan niyo po siya. He became the author of eternal salvation. Ano raw po yung salvation? Eternal salvation. Walang hanggan yung kanyang ginawa. Tingnan niyo. Called by God as high priest according to the order of Melchizedek. Si Jesus Christ ay tinawag ng Diyos Ama bilang high priest according to the order of Melchizedek. Tingnan niyo po ito, ya. Si Jesus, ang ating high priest, minsan lang siyang nag-alay ng kanyang katawan, minsan at magpakailanman. Dati po, para makita po natin ang picture, nung araw, ang pumunta sa ang templo ay binubuo ng dakong kabanal-banalan, holy place, outer court. Ang pumupunta lang po dito sa dakong kabanal-banalan, walang iba kundi ang high priest. Minsan sa isang taon, nag-aalay. Ngayon, si Jesus Christ na po ang pumasok.
para sa ating lahat. Nag-alay siya, inalay niya alin ang kanyang sariling buhay, ang kanyang inalay. Nang inalay niya yung kanyang sariling buhay, minsan at magpakailanman, inalay niya yung kanyang sarili. Bakit po? Si Kristo ang ginawang high priest ayon sa order of Melchizedek. Si Jesus Christ po ang ating high priest. Kaya tayong lahat nakakasamba sa Diyos, kaya tayong lahat nakakapagpuri sa Diyos dahil kay Kristo na ating high priest. Pero, mga kapatid, ito yung isang hiwaga. Alam mo ba na ikaw din at ako ay tinawag ng Diyos na priesthood? Hindi lang basta-basta priesthood. Royal priesthood. Ay, mga kapatid, hallelujah. Napakaganda po nito. Sabi po ng Bible, but you are a chosen generation, a royal priesthood. Tayong lahat ay tinatawag ng Diyos bilang isang royal priesthood. Bakit royal priesthood? Saan po ba? Ang ano po ba yung tinatawag na royal? Nasa hari, kaharian. Di ba po pagka ikaw ay isang royal, royal blood, hindi po Pepsi, royal. Kapag ikaw ay royal blood, nasaan ka? Nasa kaharian sa palasyo. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, we are royal priesthood. At dahil tayo po ay royal priesthood, naglilingkod tayo lahat saan? Sa Diyos. Nag-aalay tayo saan? Sa Diyos. Ano inaalay natin sa Diyos? Mga papuri at pasasalamat na nanggagaling sa ating mga puso. Kaya kapag araw ng linggo, nag-aalay ka ng papuri sa Diyos, huwag kang malilate. Ayun po totoo mga kapatid. Kasi bakit? Unawain po ninyo yan. Priest ka. Sa Old Testament kapag priest ka, late ka, patay ka. Eh mga kapatid, priest tayo ng Diyos. Nag-aalay tayo ng ano? Dugo ng hayop? Hindi. Ang inaalay natin sa Diyos ay pagpupuri na nanggagaling sa ating mga puso. Kaya kapag tayo dumadalo ng gawain sa Panginoon, sa pagsimula ng ating pagsamba at pagpupuri sa Diyos, yan ang inaalay natin sa Kanya. Yan yung karapat-dapat na pagpupuri natin sa Panginoon. Bakit po mga kapatid? Tayo lahat ay tinatawag na royal priesthood ng Diyos. So dahil tayo ay tinawag ng Diyos na royal priesthood, ikaw ay saserdote ng hari. Hello? Bakit po? Laki ba tayo ni Levi? Hindi. Under tayo ng Melchizedekian priesthood. Sino yung ating priest? Si Jesus Christ. Hallelujah. At dahil si Kristo ang ating priest, tayong lahat ay nakakapag-alay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya tingnan niyo po ito. Life application tayo. We are not under the law. Hindi po tayo under the law. Pero, and thus we are subject to tithing. Amen. Hindi tayo under the law, kaya tayo nagbibigay. Pero, subject tayo na mag-tithes. Bakit? We are the Melchizedekian, under the Melchizedekian priesthood. Nagtatights tayo dahil under tayo ng Melchizedekian priesthood. Okay, yun po. Pangalawa, we are under Christ's priesthood, and thus we are subject to Melchizedekian tithing. Si Abraham po ba ay nag-tithes kay Melchizedek? Nag-tithes si Abraham kay Melchizedek. So tayo man mga kapatid, hindi tayo nagtatights dahil sinabi ni Moses na may law of Moses. Nagtatights tayo dahil si Abraham na ating ama ay ginawa ang pagtatights kay Melchizedek. Amen po mga kapatid.
Yan po ang unang bahagi. Okay. What the difference between Melchizedekian tithing and Levitical tithing? Pakibasa po. Sabay-sabay. Go. What is the difference between Melchizedek tithing and Levitical tithing? Gusto niyo po maunawaan po ito? Amen. Kasi nasa Melchizedek tithing pa lang tayo. Wala pa po tayo sa Levitical. Ano ang pagkakaiba ng Melchizedekian tithing sa Levitical tithing? Napakaganda pong pag-usapan mo nito. Ayan. Next week! Huwag kang mawawala. Napakaganda mo. Alam niyo mga kapatid, pag namanawaan natin ito, ay ewan ko lang. Alam niyo, bakit tinuturo ko ito? Maraming mga Kristiyano, ganito ang pananaw. Hala, hindi ka nagtatides, kaya naghihirap ang buhay mo. Mga kapatid, wala pong kinalaman po ito. Hindi ka nagtatay, nako, lagot siya sa impyerno na punta mo mga kapatid. Kahit hindi ka magtay, sa langit ka pupunta kung si Kristo nasa puso mo. Kahit wala sa binibigay natin, ang pagpunta natin ng langit. Ang pagpunta natin langit, ginawa ni Kristo sa amin. Hindi gagawin natin kay Kristo. Kaya ibigay mo o hindi ang tithes mo, sa langit pa rin ang punta mo. Pero mga kapatid, ang tanong ko lang ay ito. Kapag ba ikaw ay pinagpala ng Diyos, hindi mo ba kayang ibigay para sa Diyos? Nauna yung pagpapala bago may binigay. Kaya yung pagkakaiba po nitong dalawa na ito, makikita po natin. Makikita po natin to. Wala pong tinalagay na, hindi ulit ko. Walang tinalaman yung pagpunta mo ng langit, kaya magbigay ka ng tithe o hindi. Wala po. Marami po kasi nagtuturo, ginagawang panakot yan. Ako, hindi ka nagtatay. Ginagawang 2x2, ginagawang tubo, ginagawang panlatiko ng pastor sa membro. Totoo po mga kapatid, ha? Pero pa akong nakita, ninanakawan mo ang Diyos. Para maunawaan natin mabuti, pakikita natin sa susunod ang difference between the Levitical tithing and Melchizedekian tithing. Ito naunawaan po natin mga kapatid. Lalo tayong gaganahang paglingkod sa Diyos. Ang pagbibigay po ba natin paglilingkod sa Diyos? Yes, mga kapatid. Ang pagbibigay natin sa gawain ng Diyos ay paglilingkod sa Diyos. Bakit po? Ang akala natin paglilingkod sa Panginoon, nandito lang sa harapan, o kaya nagpapastor, o kaya naghahayo. Hindi po mga kapatid. Lahat ng binibigay natin na pananalapig sa Panginoon, yan po ay paglilingkod natin sa Diyos. Bakit? Sapagkat hindi tatakbo ang gawain ng Diyos kapag walang pera. Yan po ang katotohanan. Bakit? Nandito tayo sa mundong ito. Hindi naman pwede pumunta sa Tilem, sa Miracle, at sabihin, may pananampalataya po. Ay hindi ho, magbayad po kayo. Ito, hindi po, may pananampalataya po ako sa Panginoon. Ayaw po, tanggapin mo ito. Pwede ito ba yan? Ang pagbibigay po natin sa Diyos ay paglilingkod natin sa Kanya. Amen. Lahat ng nagagawa, lahat ng naayos, lahat ng na-accomplish natin, ito po ay dahil sa ating magiging generosity at pagbibigay sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang po mga kapatid, tanggapin po ninyo ang aking lubos-lubos na pasasalamat sa inyo pong lahat, sa inyong mga pagbibigay sa gawain. Patuloy na ibalik po sa inyo ng Diyos ng sisipili at umaapang ang lahat ng inyo po ipinagkakaloob sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating pong idea in Christ, I am Melchizedekian giver. Kay Kristo, tayong lahat ay nandun kay Melchizedek na magbibigay. At ang pagbibigay ni Abraham kay Melchizedek ay full time ng kanyang nasamsa na papal. Tayo pong lahat ay manalangin, Amang Diyos. Marami pong salamat
sapagkat ikaw ay Diyos na kailanman hindi nagkulang sa amin. Tulungan mo pa po kami maunawaan ang hiwaga ng iyong mga salita. Upang ito po yung aming lakaran ng walang pagmamayabang sa lahat ng aming ginagawa para sa iyo. Na kaya lang namin ginagawa at nagagawa ang mga bagay na ito dahil ikaw ang unang nagbigay ng pagpapala sa amin. Maraming salamat po aming Ama sapagkat nakikita niyo po ang laman ng aming mga puso. Ikaw ang Diyos na mabigyan ng karangalan, kaluguran sa lahat ng aming buong tinatangkilik, lahat ng aming ginagawa para sa iyong kaharian. Maraming salamat po, Ama. Patuloy niyo po kaming turuan at ikaw sa Diyos na mamuna po para sa amin. Salamat po aming Ama sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po lahat ay didiretso sa ating